Good morning po. At muli tayo magpasalamat sa Panginoon sa patuloy na kalakasan ng buhay na Kanya po pinagkakalob po sa atin. At tayo rin po ay dapat na manatili po sa ating po mga pananampalataya sa mga panahong ito na kung saan po ay di na pabago-bago po ang panahon at marami po mga bagay na samsari po tayong dinaraanan na kung saan na-testing po ang ating mga pananampalataya. Kaya nga po dito nakalagay po sa talatang aking natunghayan kanina, yung pong Hebrews 4, talatang 1 hanggang 6 na dito mayroon pong mga pasabali sila na nagkakaroon po ng mga teorya o mga doktrina na ang kaligtasan daw po ay nawawala. At yung mga mananampalataya raw po ay sa bandang huli raw po ay magkakaroon po ng tinatawag na matinding pagtalikod po sa Diyos at di magpapatuloy. Sa ating pong buhay ay dapat tayong patuloy po na manatili po sa pananampalataya. Kasi anong naman po ang mga bagay na yan, ang pinakamahalaga po na common denominator po natin ay yung pong tinatawag po na sinasabi ng Panginoon na kung ang mga bagay na yan ay tila parang imposible sa tao, pero pagdating kay Kristo po lahat ng mga bagay na ganyan patungkol po sa buhay na wala hanggan, kay Kristo lamang po natin mabibigyan ng posibilidad na tayo po ay maligtas kung tayo po ay manatili po kay Jesus Christ. Nakalagay din po sa Bible na 15:5 and 6 na ang hindi po nanatili kay Jesus ay wala tayo magagawa. Pero kung tayo na po ay nanatili kay Jesus Christ, ay tayo na po ay patuloy po na mag-asahan po natin yung mga pangako ng ating Panginoon, yung kaligtasan, kapahingahan po ng buhay ay makakamta natin. Kaya naman dito mga kapatid, hanggat narito po tayo sa lupa, panatilihin po natin na tayo po ay lagi pong buhay, ibig sabihin yung active, in the presence of the Lord. Kasi kadalasan po, may mga tao po na talagang sadyang dumarating po, even po yung mga ibang makakilala na talagang at sa kanila, binabanggit lang po nila na nagpe-pray naman sila, kilala naman nila ang Diyos, hindi naman sila nakakatapak po ng tao. Pero yung pagtalikod po sa Diyos, hindi na nakikita na yun ay isang bahagi, na pagka ikaw po ay hindi na nagpe-pray, hindi ka na dumadalo, at yung pagbubuli-buli ng salita ng Diyos ay hindi na para bang ini-interpret mo lamang para pasubalian ng iyong kondisyon, yun yung kalagayan. Medyo dapat po mag-isip-isip na po yung ganung bagay kasi pumapasok na po sa pinatawag na apostasy at pagtaligod po ng ating puso sa harapan ng ating Diyos. Alalahanin natin na binabanggit din po sa Biblia na ang ating pong ginagawang paglilingkod sa simbahan, sa panalangin, sa pagbabasa ng Bible, ay pinaglilingkod natin ito hindi po sa tao, hindi po sa organisasyon, kundi sa ating Diyos na buhay. Panatilihin po natin sa buhay po natin. Bagamat wala makapagsasabi dahil may mga pagkakataon sa buhay ng tao na minsan pinapahintulutan na agapiin sometimes ko ng Diablo yung mga anak niya sa pamagitan po ng mga pagpapahirap po sa laman para po magkaroon po ng natag na pagmumuni-muni yung tao at ang habol po ng Diyos po dun yung laman ng katawang yan para ho ang kaligtasan po ay manatili po sa Kanya. Kaya naman may mga pagsubok, problema, karamdaman, tinding suppression sa buhay, tinding oppression sa buhay, para po maligtas po yung spirito po natin na galing po sa Diyos. Yung spirito kasi hindi namamatay po yan. Ang namamatay po ay ang ating katawan at ang mga bagay na nararamdaman at nilalasa po ng katawan sa mundong ibabaw. Kaya nga
Patuloy naman po tayong manalangin, patuloy lang po tayong manatili po sa presensya ng Panginoon sa pamagitan po ng mga gawain, pagsasama-sama po natin, panalangin po niyo individually, at pagmuli-muli po ng kanyang salita at patuloy po na kung makapag-share po tayo ng Word of God, mag-share po tayo dahil ito po yung importante po at responsibilidad po natin yan, duty po natin yan. Hindi naman po sa pagalingan po ng pagbahagi ng salita ng Diyos, kundi yung po paano po ninyo sa inyong kakayanan maibahagi po ang salita ng Diyos. Salamat po.